Hi Pisces, welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading, so pwede ka makarelate, pwedeng hindi. Kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Paalala lang na ito ay gabay lamang, nasa sa'yo ang desisyon kung paano mo ito i-apply sa iyong sitwasyon. At para sa mga napadaan sa aking channel, please subscribe, pakihit ang notification bell, paki-share, like, and comments na rin po. Especially kung makaka-resonate ka sa reading na ito, Pisces. So, Pisces, ito ang iyong message for this week, July 27 to August 2, 2026. So, ang iyong oracle card, Magic and Manifestation. O, meron ka na mga manifest. Ano ba yung mga gusto mo maging, Pisces? Gusto mo bang maging successful na negosyante? Gusto mo bang magkaroon ng, tulad ko, isang content creator na makikilala ka? Or gusto mong magkaroon ng ibang pagkakakitaan, pero ang puhunan mo din is yung talent or skills na meron ka. So, manifest mo raw yan kung gugustuhin mo. And then, Ice Queen, don't back down. So, kung ano man, o kung sino man, ano pa itong sitwasyon na to, na sa tingin mo, medyo hindi okay sa'yo, at nililiit ka, o literal na may pang-insulto sa iyong pagkatao, pwedeng ano to ha, relationship, romantically, or taong malapit sa'yo, importante sa'yo, or maaaring sa trabaho mo, katrabaho mo. Kumbaga, kung sa tingin mo, minamanipula ka o minamaliit yung trabaho mo o ikaw mismo, wag na wag ka raw papayag ng ginaganong ka. Kumbaga, iisipin mo na, ganun ba? Kaya mong gawin sa akin yan? Well, sige, ganyan ang gagawin mo. Well, papakita ko rin sa'yo kung anong hinahanap mo. Parang ganun yung energy na nakikita ko sa'yo, Pisces. And then, last card, new home. New doors are opening. O, di ba may manifestation kang ginagawa regarding to sa panibagong panimula o literal na meron ka bang bibiling bahay at yun yung minamanifest mo? May ipinapagawa ka ba? Okay, we'll see. So, Pisces, ito ang iyong reading for this week, ha? July 27 to August 2. Ang laki ng baraha. Universe, ano ang mga messages kay Pisces for this week? Ang iyong overall energy, Pisces? The Tower. It makes sense. The Tower is sudden change. Merong bago. May nag-e-end o merong mawawala sa'yo, pagkatrabaho, and then may panibago kang pupuntang trabaho. Okay, let's see. Ang iyong challenge, the Hermit. Ang iyong opportunity, Three of Wands. Expansion. Travel. Movement. May panglipat nga rito, literal. Okay. Let's clarify mamaya. The Tower is sudden change. Yes, hindi ganun kadali. Kasi yun yung energy mo eh. Alam mo na, pag merong natapos ng sitwasyon, lalo na kung nasanay ka na, nakagawian mo na. Of course, kung merong pagbabago dyan, maninibago ka, di ba? Parang hindi ka sanay. Kasi yung dating nakagawian mo, doon ka na komportable eh. So, pag may bago, nagkakaroon ng ando dun yung para kang balisa o hindi mo kayang tanggapin na bakit nangyayari yung mga changes, di ba? Maaaring sa trabaho nga to, biglang nagsara at hindi ka handa. Pero kahit hindi ka handa, isipin mo na lang na everything na mag-e-end is my new beginning. So, nakatakda kasi ito eh. When it comes to Tower, ito yung sudden change nga eh. So, maaaring kailangan mo ng magpalit ng trabaho or kailangan ng alisin yung trabaho na yan dahil luma na ang building. Maraming possibilities.
Diba? Hanggat hindi natin nakaklarify, hindi ko pwedeng malaman kung ano yung sagot. And then, ang iyong challenge, the Hermit. The Hermit is yung pananahimik, mag-iisip ka para sa pananahimik na yun is magkakaroon ka ng clarity. But since dahil nga may shake-ups dito, dahil Tower, hindi mo magawa yun. So, kabaliktaran ng peace of mind to. Nandun yung gulong-gulo ka. So, hindi ka magkaroon ng katahimikan. Ando dun yung tanong mo na bakit? Kasi biglaan to, maaaring hindi ka ready. Diba? Hindi ka ready. And then, 3 of Wands, expansion. May opportunity ka. Kahit hindi ka ready, Pisces, sinasabi ng universe, kailangan mo nang iwanan yan kasi may panibago ka ng pupuntaan. Tapos na kung ano man yung lugar, sitwasyon na yon is nag-end ka na dyan. Move forward na tayo sa panibago. And then ito, kung hahayaan mo, hindi ka walang control kasi may mga bagay tayong hindi makontrol, which is ito pala yung mas mag-grow ka pa. Kumbaga, mas makikita mo yung progreso kesa dun sa dati mong kinagawian na ayaw mo nga kung maaaring tanggalin sa buhay mo, kung ano man yan. Now, let's clarify. Okay, the Tower. Seven of Swords. Alam mo kasi, may mga pangyayari na sa tingin natin, perfect para sa atin. But actually, hindi. May mga bagay na sa tingin mo, yun na yung perfect para sa'yo. Pero kung ibubukas mo yung mata mo o yung ibang opinion mo sa ibang bagay, doon mo marirealize na, ay oo, meron pa palang mas maganda kaysa dito. Kasi yung inaasahan mo na akala mo, pang long term na trabaho is suddenly magko-close pala. Na hindi mo alam na kailangan palang i-renovate dahil lumang-luma na. Alam mo yon yung meron kang hindi alam na biglaan palang mag-i-end dahil sa mga sitwasyon na hindi mo rin inaasahan. So, yun yung nakikita ko. Pero sabi nga, kung ano man to na gusto mong ma-manifest, mamamanifest mo pa rin kahit na ayaw mo. Kasi nga, hindi mo control yung mga bagay eh. So now, the Hermit ang iyong challenge. Wheel of Fortune. Wheel of Fortune is move to a new direction. Challenge man yan, pero kinakailangan. Sabi ko nga, si universe, pag umaksyon yan, kahit anong gawin mo, wala kang magagawa. Hindi mo kayang ipilit kung ano yung gusto mo. Kaya kahit naguguluhan ka, gusto mo ng clarity, gusto mo maging payapa, kailangan mo na rin magmadali. Kasi itong opportunity na to, chance na to, ibinibigay sa'yo. Pero once na na-miss mo, back to Tower ka uli. Pag hindi mo ito tinanggap o pag ikaw ay nagpumilit, napigilan kung ano yung kapalaran na ibinibigay sa'yo. Diba? Chance mo na to eh. Pero once na na-miss mo, masasayangan ka. Ewan ko kung ibibigay pa uli sa'yo kung ano yung magandang opportunity na to. So, samantalahin mo kung ano man to dahil magbibigay to ng swerte sa'yo. Kasi Wheel of Fortune is yes, panibagong direction, but ito kasi yung destiny. Mangyayari. That's why may suddenly na nangyayari, nag-change, kasi may panibagong mangyayari. And then, 3 of Wands, ang iyong opportunity. Knight of Cups. So, dito sa expansion na sinasabi ko na panibagong new doors na sinasabi, kasi nga may mag-e-end eh. O may nag-end na eh. So, sabi nga rito, panibago tong direksyon. And then, ito expansion. Kinakailangan mo mag-travel kasi literal na may paglipat dito eh.
kailangan mong gawin yun. Diba? Kung gusto mo talaga ng trabaho at mag-move forward agad sa susunod, is hindi mo kailangan mamili pa kasi chance mo na nga to eh. So, sinasabi rito, Knight of Cups is, eto yung mag-i-explore ka. Kung ano man yung kaalaman mo at gusto mong palawakin yan, i-explore mo kung ano yung kaalaman mo na maibibigay mo dito sa panibagong binibigay sa'yo na opportunity. Lahat ng effort, lahat ng diskarte, ibigay mo yan. Para makita mo kung ano yung magiging result. Kaya nga may manifestation dyan. I-manifest mo kung ano yung magagandang sa tingin mo, magbibigay sa'yo ng magandang outcome. Diba? Okay, Pisces, after this is, past, present, and future na energy. Universe, ano ang mga paparating kay Pisces this week, July 27 to August 2. Ang yung past, again, Seven of Swords. Present, Knight of Swords. Puro swords. And then, ang future, the Hierophant. Okay, ang past energy is Seven of Swords. Yun nga, yung akala mo is para sa'yo na, hindi pala. So, ngayon kailangan mo raw ng strategy. Kailangan mo ng diskarte. In the past, dati pa, naiisip mo na yan na just in case na ito bang trabaho na to, itong sitwasyon na to mawala, anong gagawin ko? So, doon pa lang, dapat, ito na yung energy mo eh. Meron sa isip mo, nandoon na yung kailangan kong dumiskarte, whatever happen, kung ano man mangyayari sa trabaho na to o sa sitwasyon na to. Diba? Kasi nga, tama ka, may nagtapos, biglang kailangan ng pagbabago. And then, yung present energy, Knight of Swords. Ito yung mga, ito yung mga energy ng mga taong agresibo eh. So, since meron ng the Wheel of Fortune kanina, which is ayaw mo, dahil nakasanayan mo na yung kinagawian mo eh, komportable ka na doon. Ando doon na yung comfort zone mo. This time, dahil wala ka ng control, kailangan mo umaksyon at yun nga ang gagawin mo. In the present time, ang yung present energy, ayan na, nag-uumpisa ka na maging agresibo. Kumbaga natanggap mo na kung hindi ka kikilos, walang mangyayari. And then in the future, the Hierophant. The Hierophant is, ito yung taong nag-aaral, o ikaw mismo yung mag-aaral para magkaroon pa ng, let's say, meron kang skills. Or dahil nga dito sa opportunity na ibibigay sa'yo, tingin mo, nararapat ka talaga doon. So, since alam mo na may kakayanan ka pa, maaaring umattend ka rito ng mga training. Magsiseminar ka pa para mag-level up kung ano man yung karunungan mo na yon. Diba? Or ito yung pupuntahan mo. Maaaring regarding ang trabaho pupuntahan mo is about communication. Pwedeng isa kang mentor. Maaaring yun yung next na magiging trabaho mo. Diba? Or isa kang teacher. So, we'll see. Tungkol sa communication na nakikita ko rito eh. O maaaring sa sales ka. Kumbaga, mas gusto mo pang i-improve ang iyong communication skills. Okay, Seven of Swords, clarify natin. Four of Swords. Yes. Kung ang dati mong energy in the past is yun nga, tungkol sa strategy o kung ano yung dapat mong gawin sa mga sitwasyon na darating sa'yo, actually, isa yun sa makakatulong. Once na nag-isip ka, nirelax mo yung isip mo, pinagplanuhan mo, doon ka magkakaroon ng clarity na alam mo whatever happens o anumang challenges ang masasalubong mo o paparating sa'yo, kayang-kaya mo yan. Malalampasan mo. Kasi Four of Swords is hindi lang healing, kumbaga naka-recover ka kung ano man yung nangyari o mangyayari in the past. Kumbaga nakahanda ka pa rin. And then Knight of Swords,
Clarify natin. Ang iyong present. Page of Cups. Kasi ikaw yung taong madiskarte. Alam mo kung paano mo i-explore ang sarili mo. Maabilidad ka. Kung ano yung meron ka, yun yung talent na ibibigay mo. Ipagmamalaki mo yan. So, since natanggap mo kung ano man yung pagbabago, agresibo ka, aaksyonan mo. Hindi mo lang aaksyonan, kundi ipapakita mo kung ano yung alam mo magbibigay ng ano sa'yo. Ng, let's say, panibagong pagkakakitaan. Kasi fish is, ano yan eh, kumbaga, isa rin yun sa magiging, kumbaga, ito yung simbolo ng, yun nga, parang bread and butter mo. Kailangan dun ka nakafocus. So, yun yung gagawin mo. Yes, doon ka nasanay, pero sinasabi rito na kailangan mong umalis sa iyong comfort zone. At tanggapin, pagsumikapan, kung ano yung binibigay sa'yo ngayon. And then, in the future, the Hierophant. And then, the Strength card. Okay. Ang nakikita ko rito is, kung ano man yung nawala sa'yo, which is bigla ang trabaho, bigla ang nawala o naalis sa'yo, ibibigay yan kung ano yung pangangailangan mo. Sa ibang pagkakakitaan, sa ibang blessings na ibibigay sa'yo ni Lord, kumbaga, maibabalik din. Pero depende yan kung gaano ka katatag at kadeterminado sa susunod mong papasuking trabaho. So, kung gusto mo mabilis na makabalik kung ano nawala sa'yo ng mas mabilis, kailangan mong pagsumikapan ng mas mabilis. 'Di ba? I hope nakukuha mo yung ibig ko sabihin. Kung sa tingin mo mas kailangan mo pang magdumiskarte, let's say may trabaho ka na, and then meron ka pang ibang time na free ka, kung may available ka pang, kung may mga free time ka pa, why not mag-ano ka ng mga side hustle, di ba? Kung hindi ka naman ganun kapagod. So, sa ganung paraan, mas mabilis mong makukuha kung ano yung mga nawala sa'yo. Pero since merong strength dito, huwag kang mag-alala kasi kung sa lakas lang ng katawan, meron ka. Ibibigay din sa'yo yan ng Panginoon. Yung pagiging matibay, kahit na magpakapagod ka sa trabaho, gusto mong bumawi, ibibigay din sa'yo yan. Kasi alam ni universe na gusto mo ulit magsumikap at bumangon kung ano man yung mga bagay na nawala sa'yo. Gusto mong bawiin. And then, mangyayari nga yun, basta't may manifestation ka lang. Okay, let's clarify. Let's clarify. Ang last message ni universe, Four of Wands, Queen of Pentacles, and the Three of Wands. See, di ba kanina sabi ko sa'yo may expansion? Exploration, kumbaga i-explore mo yung galing mo. At dahil doon, meron ditong pagtutulungan. May mga tutulong sa'yo. Diba? And then, Queen of Pentacles, sinasabi ko nga, kung ano yung nawala sa'yo, talagang babalik sa'yo. At doon ka magkakaroon ng self-confidence. Kung dati nawala, dahil may mga ibang bagay na nawala sa'yo, babalik din yan. So, maituturing mong success. Kasi yung lakas mo, yung pagiging ikaw, yung pagiging independent, yung pagpo-provide mo sa pamilya mo o sa sarili mo, babalik din dahil sa panibagong, kasi malalampasan mo yung pagsubok dito eh, dahil kikilos ka. So, ibabalik yung mga nawala sa'yo. Diba? So, Pisces, ito ang iyong reading. I hope nagustuhan mo. See you ulit sa ating susunod pang mga reading. Bye!